very positive topic na ating pag-uusapan na dapat dayahin din itong mga opisyalis ng mga nasa gobyerno dyan. Siguro nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos, Executive Secretary Lucas Bersamin, na yung mismong anak mo hindi naniniwala sa'yo. International Humanity of the Iglesia ni Cristo was held in Rome, Italy last September 20. Kahit tapunan mo siya ng putik, kahit anong dumi yung itatapon mo, ay talagang parang mayroon silang tinatawag na waterproof or muddy proof. Mga membro sa Iglesia ni Cristo, of course, Sandro Suwael sa ama. What? INC naglingap sa Roma, Italia? Yan ang mga mainit nating balita na pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, ang tanong, buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, you're so blessed kasi muli binigyan tayo ng libreng buhay ng ating Panginoong Diyos. Now, ito ang pag-uusapan natin ngayon at ating pakinggan. Ito yung video reaction natin naman ngayon is itong programa ng Saganang Mamamayan dito sa walang iba, sa Net25, ang naghahatid ng balita na tunay at hindi nababayaran at ating pakinggan. Isang balita naman, pinangunahan daw po ito nung anak mismo ng Pangulo. Ito naman, kung ang anak mismo ng Pangulo ang nanguna rito, saan napunta yung salita ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment? Teka muna. Mismo ang anak? Siyempre kilala niyo yun, di ba? Walang iba kundi si Sandro Marcos. At atin ang napakinggan, napanood yung pahayag ng kanyang ama na walang kahinatnan o walang maganda bagay na idudulot kung i-impeach ang ating VP. Kasi yun ang mga mainit na balita ngayon, pero pakinggan natin para mas mabuti yung sila talaga, di ba? At tayo ay reaction. Baka nakalimutan ng taong bayan, Kuya Benny. Andyan na ba yun? Ano ba yung sinabi ng Pangulo? Noong, ewan ko, tingnan natin kung sino mga kasama niya sa likod. Nung inihahanda pa lang ito impeachment, matagal na to yan, di ba? Pinaplano pa lang na magpapile na, may mga nagpile na. May agam-agam pa lang. Agam-agam. Oo, nagsalita kagad ang Pangulo doon. Ano bang sabi ng Presidente ng Pilipinas? Tandaan po ninyo, pakinggan nyo mabuti at tingnan nyo mabuti kung ito ay AI o deepfake. Ay hindi ho totoong presidente ang magsasalita. Ano ba ang sabi ng presidente tungkol sa impeachment? Pakinggan nga ho natin. Atin lang pong i-review ulit para hindi tayo makakasahan dito na gumagawa kung ano-ano at baka ipatawagin tayo sa Quadcom. Yan. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Di ba? So, yun, para klaro, baka mapasama tayo doon sa mga, di ba, pinatawag yung mga vloggers doon sa TRICOM, o TRICOM na pala. Pero hindi, mga magaling lang yung mga pinatawag doon eh. Now, at hindi naman tayo political vlogger talaga, no? Pinik up na natin to kasi ito yung binalita ng Saganang Mamamayan. Let's do it. Ngayon, ang sabi ng presidente, tandaan nyo, presidente ang nagsasalita, pagsasayang lang ng oras yan ay walang magandang ibubunga sa kahit... idudulot. Oo. Sa bawat Pilipino. Kahit isa. Oo, kahit isang Pilipino. Ang ibig sabihin, itinuloy yung impeachment, Benny. Hindi sila naniniwala sa presidente ng Pilipinas. Hindi ba? Mismong si Speaker Martin Romualdez ay kalokohan niya nga. Baka gano'n ang sinisip. Hindi totoo yan. Parang pinalabas ngayon na walang kabuluhan ang bawat salita na mamumutawi sa labi na ating mahal na Pangulo ay walang kabuluhan para sa amin. Parang ganun, di ba? Kasi hindi useless na yung mga sinasabi ng presidente, hindi sinusunod maging sa kanyang anak. At lalong ito si Speaker Martin Romualdez. Kaya oras, anong wala kabuluhan? Hindi yan totoo. Pero ito masaklap. Siguro nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos, Executive Secretary Lucas Bersamin, na yung mismong anak mo hindi naniniwala sa'yo. Yun ang sinasabi natin. Mismong anak niya hindi naniniwala. Bakit? Well, sasabihin naman niya, siyempre independent ako. Oo,
congressman ako eh. May sarili akong pag-iisip. Totoo. May sarili akong desisyon. Yes, ayaw na nanatiling anak ka ng Pangulo, di ba? Yun lang. Para bang ibig mo sabihin, para bang sinabi niya, Benny, nung sinabi nga ng tatay ko na gagawin 20 pesos ang bigas, naniwala kayo eh. Hindi lahat tayo, nabola. Di ba? Hindi kami naniniwala sa sinasabi ng Pangulo. Ilagay natin sa magandang perspektibo. Itong Kahit sabihin, kahit magrason pa na itong si Sandro na independent naman ako, meron akong sariling desisyon, pero bilang Pilipino, parang kustumbre ng mga sambayan ng Pilipino na talagang sunurin natin ang ating magulang. Kung ang magulang natin ay hindi pa nga presidente, sinusunod natin, much more kung ang tatay mo ay isang presidente ng Pilipinas, dapat sinusunod mo talaga. At minsan nga, kahit yung tatay mo ay hindi na angkop or parang mali sa iyong pananaw ang kaniyang mga sinasabi, ay hindi mo siya ipapahiya lalo na sa publiko. Di ba? Pero ito, pakinggan pa natin. ginawa ng ating butihing congressman na Sandro Marcos, no? Congressman. Yung nga pinaalala na yung sabi ng tatay ko ng bigas ay gawing 20 pero hindi nangyari, kaya hindi na natin sundin. Ganun ba ang ibig sabihin? Ganun din ang mga na-witness natin na hindi din nangyari yung promise ng presidente, at hindi lang isa, dalawa, maraming beses, no? Magiging bahid yung aksyon niyang ito sa imahe ng kanyang ama dahil magsalita yung kanyang ama tungkol dyan. Yun nga. It could have just, yung inhibit. Yun ang pinakamaganda, inhibit. Totoo yun. Hindi ka kailangang umuo, hindi ka kailangang pumirma. Kasi may dahil meron ng binanggit ang iyong ama. Si speaker, kahit na siguro pinsan niya, medyo malayo. Pero kung mismong anak, kung susuway sa tatay, sa gustuhan ng tatay, di ba? Medyo hindi at angkop yung para sa isang Pilipino. Yes, sa kultura. Pangalawa ay first family kayo, di ba? Unless, nambobola na naman ang presidente. Nung sinasabi niya, hindi, ano lang yan. Yun nga ang sinasabi ko na sa kultura ng Pilipino, pag ikaw ay hindi susunod sa iyong tatay, matigas yung ulo, ang tawag sa iyo ay suwail na anak. Kaya, pag sinabing suwail, tapos ikaw ay isang, official ng gobyerno, ang tanong, dapat bang pagkatiwalaan pa? Ganong mga pag-uugali ng ating mga namumuna? Kayo na ang sasagot niyan, di ba? Kunwari lang yan. Hindi, kaya pinayagan ko si Sandro. Yung salitang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kaya parang sinabi nga, parang hindi na kayo nasanay sa akin. Sinabi ko na nga na gagawin kong 20 pesos ang bigas eh. Ngayon, nag-national emergency na tayo. Food security emergency. Hindi nga magawang... Wait. National emergency, hindi natin putulin yun. Yun nga, baka daw, yung sinabi noon ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag i-impeach si Sara Duterte ay bula lang yun. Baka sa kanya, hindi truthful yung sinasabi niya. Diba? At the back of his head is opposite doon sa sinasabi niya, huwag i-impeach si Sara. Baka ganun din. Pero sa ating mga napag-aralan sa school, yun ngang may kasabihan na ang salita ng hari ay hindi nababali. Yung presidente, parang kahalintulad din niya ng hari. Kasi siya yung namumuno sa ating bansa ngayon. Dapat kung ano yung mga sinasabi sa kanyang bibig, ano yung mga lumalabas dyan, as much as possible, hindi man maging 100%, dapat mangyayari, dapat magkatotoo. Kasi ikaw nga ang namumuna sa buong bansa. Kung ganun, hindi ka sinusunod ng iyong first cousin, dapat susundin kasi ng iyong anak kasi yun ang pinaka-pamilya mo, first degree. Pero hindi ka rin sinusunod, how much more yung sambayan ng Pilipino? Diba? So, anong expectation ng mga Pilipino sa iyo? Kaya, madi-degrading yun. Kasi magkaroon ng, sabi nga, very questionable yun sa sambayan ng Pilipino. At ito nga, hindi natupad yung pinangako na ang bigas ay magiging 20 pesos ang kilo. Kaya, sunod-sunod na yung mga sinasabi niya, hindi talaga matutupad. So, parang useless. Nagpapapriskon ka pa, nagsusuna ka pa, hindi pala mangyayari yung mga sinasabi mo. Parang ganun ang sa akin na opinion. And ito nga ang sabi kanina, 35 pa rin. Hindi pa rin kaya. Hindi pa rin kaya. So, hindi na tayo nagtataka kung bakit hindi nga maniwala sa kanya mismong ang anak ng presidente. Well, pag ganito ang sistema, take note, mayroon tayo ngayong
food security emergency. Parang shortage na tayo ng pagkain, di ba? Magiging mahirap sa bawat Pilipino na pakinggan at paniwalaan kung ano man ang sasabihin ng Pangulo. Ayun nga, parang humihina ang liderato. Diba? Parang, halimbawa, nagbigay siya ng polisiya, ay ito pong gagawin natin, ganyan. Ay sasabihin ng tao, hindi, narinig na namin yan. Hindi naman pinaniwalaan, di ba? Ang sinabi mo, ang gusto mo, makakabuti sa mga Pilipino, ayun, hindi naman naniwala yung mga taga-sunod mo, yung mismong nasa likod mo, yung mismong kasama mo sa bahay, hindi naman naniniwala sa'yo. Kami pa ba, mga Pilipino, ang maniniwala sa'yo, di ba? Medyo mabigat. Yun ang mabigat na Yun, no? So, malaking ano yan, malaking bahid ng, yun ang malaking dulot na imbis na ma-redeem yung pangalan ng mga Marcoses, imbis ma-redeem nila yung pangalan nila, pero dahil sa mga pangyayaring ito, no, delikado ang kanilang political career. At ito pa, di ba mayroon dapat na pag-uusapan nila dyan sa House of Representatives na dapat unahin, yun nga, number 1 is yung food shortage emergency security, food security emergency, yung sinasabi. At yung ano, di ba, yung mismo ang COA na nagpasa doon sa Supreme Court na nabangkaruti ang PhilHealth. Di ba? At mukhang pinasasagot ngayon ng Supreme Court itong House of Representatives dahil sa nagawang BICAM report na blank, di ba? At andun na sa Korte Suprema na dapat sagutin nila yon or else magiging unconstitutional yung budget 2025. Dapat yun ang mga pag-uusapan, malaking mga bagay, billion-billion yun, 100 billions, budget is trillion, dapat yun ang dapat pag-usapan. Pero ngayon, ang daming mga unnecessary na kanilang inuuna. Kaya yun lang muna ang ating komento doon sa mga ano ngayon, no, sa mga nung unang nagbabagang balita. Pero ito ang pinaka, again, very overwhelming. Ito yung mga very nakaka-touch na pangyayari ngayon sa contrary sa mga nangyari sa government, sa ating economy na bumagsak at nagpapahirap ang bansang Pilipinas, nagpapahirap ang ekonomiya natin. Oppositely, contrary to that issue, itong Iglesia ni Cristo naman ay patuloy sa kanyang consistent na gawain, mabuting gawain, itong tinatawag na aid for humanity or dito sa atin is lingap sa mamayan. At they prove it, not just today, maraming taon na nakalipas until now and tomorrow and hanggang pagtapos na siguro ng mundo. Dahil ngayon, dahil sila din pala ay tumulong doon sa Roma, Italia. Kasi ang pagkakaalam natin, yung mga lugar na yan is first world country, kagaya ng United States of America. Pero kung susuriin natin, i-google natin, panoorin natin sa YouTube, ang daming mga homeless, ang dami din palang mga mahirap na mga tao doon. At ang Iglesia ni Cristo mayroon silang lokal doon, mayroong bahay-sambahan, mayroon din mga membro, hindi lang mga Pilipino, maging itong mga Italiano. Kaya doon ay tumutulong din pala sila, kaya ating panoorin at very exciting to. Ito ang pinaka magandang topic, very positive topic na ating pag-uusapan na dapat gayahin din itong mga opisyalis ng mga nasa gobyerno dyan. Hindi man lang, kahit hindi na sila tutulong sa ibang bansa, kahit dito na lang sa Pilipinas, dapat unahin nila. Huwag yung mga unnecessary na mga action nila dyan. At today, ito ang pinakaabangan natin. The International Humanity of the Iglesia ni Cristo was held in Rome, Italy last September 27, and that's a Sunday. As Angela Benjamin reports, thousands of people attended the event. Take note, thousands of people attend of this occasion, of this event. The Iglesia ni Cristo, or Chiesa di Cristo in Italian, through the Felix Wine Manalo or FYM Foundation, conducts humanitarian and charitable works all around the world, also for the benefit of members and non-members of the church. 5 years or every year. So, every 6 months po, para wala tayong. Aside from the free medical and dental services that are always included in the outreach, Hindi lang pala namibigay sila ng mga food packs. Mayroon din silang dental, medical na assistance o libre mga gamot din at pinamimigay sa mga tao doon, sa mga residente doon.
program. Free immigration information is provided as well to help immigrants in the integration process in this country. Nag-assist din sila sa mga immigrants, no? Grabe. What? Parang ding napakagandang lokal doon. Wow, take note dito, hindi lamang Pilipino, marami din mga Italian, November, Revision Cristo. Wow, siguro umaga yan or gabi. Ito yung video natin, kung tila yung parang click lang yata yung nakuha natin ng video. So, ang pinakabottom line doon, na doon talaga mismo sa bottom of the heart of the city of Rome in Italy, kung saan nagmumula ang ating old religion, itong tinatawag natin na Catholic. Doon talaga nagsimula hanggang sa dito pumunta sa ibang bansa at nasakop ang ating Pilipinas, kaya na-convert into Catholicism ang mga Pilipino. Sa Pilitan, yan. So, doon mismo no, nagsagawa ng Aid for Humanity, naglingap ang Iglesia ni Cristo. So, kung siguro isang beses or dalawang beses or twice in every 3 years or 5 years, sabi natin na patay sindi or siguro lack of fundings, but we are keep on extending their helping hands. Why? Kasi yun ang itinuturo, yun ang itinatak sa isipan ng bawat membro ng Iglesia ni Cristo, na ito'y hindi lamang itinatak sa isip, kundi dinala sa puso at ginawang pag-ibig ang pagtulong sa kapwa-tao. Kaya yung mga naninira sa Iglesia ni Cristo, i-prove nyo muna kung ano ang nagawa nyo sa dito. Kasi kahit dyan lang sa kapitbahay nyo, silingan na lang ninyo kung nakabang mo yung natabang. Pero kung wala kang binatbat. Why? Kasi ang Iglesia ni Cristo, hindi mo, kahit tapunan mo siya ng putik, kahit anong dumi yung itatapon mo, ay talagang parang mayroon silang tinatawag na waterproof or muddy proof, na hindi sila magkakadumi talaga. Why? Kasi tingnan mo yung mga ginagawa nila. Ano yung bilang mga membro sa Iglesia ni Cristo, of course, as a human being, nagkakamali talaga. Kasi walang perfecto. Maliban sa Panginoon si Cristo, siya lang ang taong walang hindi nagkakasala. Pero tayong lahat nagkakasala. Pero what I am trying to say is yung kanilang genuine, pure intention na hindi pa kitang tao na tutulong sa mga tao. Napakita na natin sa nakaraang video na milyon ang mga Pilipinong natulungan, at ngayon naman sa ibang bansa at doon sa Africa, di ba, na ano natin, na take up din natin yun. At ang pinakamaganda sa susunod nating video, mayroon na palang Iglesia ni Cristo na mga Indiano, at doon mismo, di ba, bilyon yung tao, yung mga their father, mother, and mga sister, there is di ba, ganun mga panalita ng ano, at saka yung mga napanood natin sa Facebook, yung mga kinakamay, yung mga ano nila, mga drinks, mga pagkain kinakamay, sinusubo. Sabagay, immune na sila. At siguro kung tayo mapunta doon first time natin, baka magkasakit yung tiyan natin. Pero mayroon na rin ministro na Indian. At doon, tumutulong hindi lamang hundreds, hindi lamang 1,000, hindi lamang 2,000, hindi lamang 5,000, hindi lamang 1,000, but thousands of Indian na natulungan din ng Iglesia ni Cristo. Yun ang susunod nating panoorin dito sa ating YouTube channel na Buhay Ka Pa Ba? Kubi. Maraming salamat po. God bless everyone and to God be the glory.